From Faith Oriola. Attorney Mark, ang pagdududa ba sa asawa ay pwede maging grounds para mag-file ako ng kaso? Salamat sa payo. Hindi pagdududa. Kailangan kung mag-file ka ng kaso, it should be based on evidence. Hindi dahil based lang sa chismis. Based lang sa mga marites dyan na walang ginagawa kung hindi nakichismis sa mga kapitbahay na yan. Hindi pwede chismis lang pag-uusapan. Kailangan based sa batas at based sa ebidensya. Ano mga evidence? For example, adultery. Yung asawa mong babae, buntis, pinadna mo, hindi ikaw yung anak, adultery na yun. Bakit nabuntis yan? Na hindi mo naman ginalaw yun kasi you are an OFW. Tapos pagbalik mo dito sa 3 years ka doon sa 3 years ka doon sa Hong Kong o sa Saudi Arabia, 3 years ka hindi mo uwi. Pagbalik mo dito, yung asawa mo na miss mo na, buntis. Paano na buntis yan? Di ba pwede i-text lang, mabuntis. O i-email lang, mabuntis. Di ba ganun? So, ibig sabihin, iba DNA mo. Pag DNA, yes, positive, hindi sa'yo ang bata. Yan, adultery yan. Paano naman ang kabit ni lalaki? Example, lalaki, nandito sa Pilipinas, si babae nag-work naman sa ibang bansa. Pagbalik ni babae sa Pilipinas, yung kanyang asawang lalaki na walang ginagawa, lasinggero pa, nakabuntis ng kapitbahay. Pwede mo i-demanda ng concubinage yung asawa mo? Hindi. Kahit na nabuntis niya yung kabit niya, hindi ma-demanda ng concubinage kasi pwede naman mabuntis yun kahit hindi sila nasasama bilang mag-asawa. Where na ginamit ang batas? Keeping a mistress to the conjugal dwelling or they're living together as husband and wife. Pwede naman mabuntis ang babae kahit hindi sila nag-live together as husband and wife. So, hindi mademanda ng concubinage. The mere fact na buntis. Okay? Kailangan may proof ka na nagsasama sila bilang mag-asawa under the law on concubinage. But under Republic Act 9262, pwede yun. Basta i-prove mo lang na psychological abuse, nasaktan yung damdamin mo, psychologically, emotionally, bilang babae, yan, pwede ka mag-file ang kaso. But in concubinage, mere fact na yung kabit ng yung lalaking asawa, buntis, hindi iyan ebidensya. Kasi ang kailangan ebidensya in concubinage, nagsasama sila bilang mag-asawa. Anong proof yan? Of course, number 1, billing. Check mo yung billing ng cellphone niya, tinang address. O bakit same kayo address ng asawa ko? Ebidensya yan. Botante, di ba, barangay election last week. Oy, doon ka sa precinct number 1. Ang asawa ko, tapos itong kabit niya, precinct number 1 din, same address. Ebidensya na yun na isang bahay lang sila. Yun ang ebidensya ng concubinage. Hindi lang nabuntis si kabit. Kasi pwede mabuntis ang babae kahit hindi sila magsasama bilang mag-asawa.